Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong si Atty. Rowena Guanzon. Ayan, nagpaliwanag na po siya mga kababayan. Meron po siyang post sa kanyang Facebook account at kwento niya yung pangyayari ayon sa kanyang, ayon sa kanya. Kasi iba yung nababasa ko na kwento base dun sa salaysay naman nung kabilang kampo. So iba-ibang kwento. So kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, bahala na kayo kung kanino kayo maniniwala dun sa dalawang mag-asawa na abogada pala yung babae ron Pero nakita niyo yung kanyang pagiging mapagkumbaba. Bagamat siya abogado, kitang-kita mo yung kanyang pagiging mapagkumbaba. Yun yung mga gusto nating abogado. Hindi yung mga hambog na mga mayayabang na mata pobre. Di ba? At ito, mga kababayan, pakinggan natin si Atty. Sabi nila Buwangson daw, Buwangson. Atty. Buwangson. Hindi ko na ipi-play dito. Baka mahirap na. Pag nabuwang to, madali tayo. Dito natin bakinggan sa cellphone yung mga sinasabi niya. So imagine niyo na lang na nagsasalita po siya. Ayan po yung sa ating screen. Pakinggan po natin si attorney. Attorney pa naman. Pero ganun umasta. Mga kababayan. Ito. Ito. Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. Ay, good morning. Kanina umaga po kasi to. At thank you raw dun sa nag-alala sa kanya. May nabasa akong comment Dito, ito pakita ko sa inyo. Ayan, may nag-comment meron ba nag-alala? Sino? Kasi sabi niya di ba? Unang yung kanyang intro magandang umaga, salamat sa mga nag-alala sa akin. Sabi niya, sabi tuloy ng kababayan natin, meron ba nag-alala? Sino po, madam? Sino po, madam, yung nag-alala? Tapos nag-reply si Atty. Guanzon, sabi, magsumba ka na lang para gumanda ka. Pinatulan, mga kababayan. Pinatulan niya yung comment. Ibang klase talaga to si Atty. Rowena Guanzon. Kahit sino na lang ang pinapatulan. May dami pang comment dito, mga kababayan Ang dami pang comment dito na pinapatulan niya. Pinapatulan niya mga kababayan Ba't pinapatulan mo, madam? Dapat hinahayaan mo lang. Diba? Para ka tuloy hindi abogado. Pero patulan mo. Patulan mo yung yung tawag dito, yung nagko-comment. Ito. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Okay lang, ma'am. Wala naman nag-aalala. Kaya nga sabi, sino ba nag-aalala, ma'am? Meron ba nag-aalala? Wala po nag-aalala. Alam niyo, madam, yung mga nag-aalala, sila po nag-aalala dun sa dalawa na pinagmumura ninyo at sinabihan nyo pa ng kung ano-ano, nilait-lait nyo pa. Sinasabi nyo na sila mata pobre. Pero lumalabas dun sa video, kayo mata pobre. Kaya wala po nag-aalala. Wag po kayo mag-alala, madam. Wala po nag-aalala. Okay lang. Meron nga ako nabasa Sabi doon sana nga hindi ka na lang na high blood Grabe yung nabasa kong comment. Sabi, buti nga na high blood ka lang Sana nga hindi ganun lang nga nangyari. Pero ganun yung sabi ng ilang mga kababayan natin. So, wag po kayo mag-alala, madam. Wala po nag-aalala sa inyo. Iniisip nyo lang po yun. Mas marami po nag-alala dun sa pinagsisigawan nyo dyan sa Rockwell Mall. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. Okay, so okay naman na siya. Okay na ma'am, wala po nag-aalala sa inyo. Wala po nag-aalala. Okay lang po. Okay lang po. Kahit hindi po destabilize yung inyong blood pressure. Okay lang po yan. Okay. And alam nyo naman ako, hindi naman ako
magagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Grabe sukdulan ang injustice. Nasabihan ka lang na magmas ka. Sobra ng injustice yon. Siguro sobra siya na insulto. Kasi siguro mga kababayan, ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Ganun po yun Kapag sobrang taas po ng tingin natin sa sarili natin at tayo po'y napagsabihan ng mga ordinaryong tao, hindi po natin matanggap yun. Ganun po yun yung mga taong sobrang taas ng tingin sa sarili. Hindi po sila pwedeng pagsabihan. Hindi mo pwedeng katulad nito. Sinabihan daw na, ma'am, kung inuubo kayo, magmas po kayo. Diba? So, kapag ikaw ay sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo, sobrang bilib sa sarili, hindi ka po makikinig sa suggestion o suhestyon ng ibang tao. Mamasamain mo yon. Katulad nung nangyari, mamasamain mo yon at mangyayari ang dating sa'yo, insulto. So, yun yung nangyari. Na-insulto siya. Kaya siya na high blood. Hindi naman siya nagsalita, nagmura, nagalit dahil na high blood siya. Hindi po. Na-insulto siya, kaya siya nagalit, kaya siya na high blood. Ayun po yung nangyari doon. Hindi po yung na high blood muna siya bago siya nagalit at kung ano-ano pinagsasabi niya. Hindi po ganun. Di ba? Ang nangyari, na-insulto siya, nagalit siya, kasi hindi niya matanggap yung sinabi nung nakiusap sa kanya. Kaya nung nagalit siya, sumigaw siya, pinagmumura niya, doon siya na high blood. Di ba? So, okay naman daw siya. Yung mga nag-aalala sa kanya, okay naman po siya. Huwag po kayo mag-alala. Kung meron po dyan na nag-aalala, stable po siya, wag po kayo mag-alala. Stable po siya. Kaso parang sabi ng iba, hindi naman stable ang pag-iisip nito. Stable yung blood pressure Pero yung utak daw, parang hindi naman daw stable. Ayun, babasa ko lang yan mga kababayan Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral. Talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Nadamay na naman si BBM. Anak ng toko naman to. Bakit nadamay na naman si BBM? Ba't nadamay naman sa kwento mo, madam, si BBM? Pati si BBM nadamay mo dyan sa kalokohan mo? Grabe naman kayo. Ano naman kinalaman ni Presidente doon sa nangyari sa Rockwell? Ano ba yan? Pangat talaga. Ito. Hindi naman pwedeng palampasin yun. Pag inaalipusta ka na. Tingnan niyo mga kababayan. Yung pakiusap na magmask siya, alipusta na ang dating sa kanya. Inaalipusta raw siya. Yun ang dating sa kanya. Inaalipusta raw siya. Pagsabihan ka ng baka pwede naman pumagmask kayo kasi inuubo kayo. Alipusta ang dating sa kanya, mga kababayan. Inaalipusta. Grabe naman salita yun, alipusta. Sobra ka naman mag-react. Diba? Yung sinasabi ko mga kababayan, pag sobrang taas ng tingin natin sa sarili natin, hindi tayo basta-basta nakikinig o pumapayag na tayo mapagsabihan o masabihan na kahit suhestyon lang. Ayaw natin yun. Kapag mataas ang tingin niyo sa sarili niyo, ayaw ng gano'n. Pero kapag ikaw ay mapagkumbabang tao, okay lang yun. Ay, sorry po Sorry po, pasensya na po kayo. Ganun ang normal na dapat na reaksyon ng mga taong normal. Ng mga taong hindi mataas ang tingin sa sarili. Pero kapag mataas ang tingin mo sa sarili mo, talaga mag-react ka, magagalit ka. Sino ka para pagsabihin ako ng ganyan? Ganun ang reaksyon, di ba? Sino ka? Hindi ka nga naka Rolex. Sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? Hindi ka naman naka Gucci. Ay, mo. Diba? Kung ikaw ay mapagkumbabang tao,
Hindi ganun na magiging reaction mo. Pero mo, pagsabihan ka lang na magmask ka, inaalipusta ka na. May tama nga ito. Dinidefend ko nga ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Okay, so hanggang doon na lang kasi mga kababayan, parang iba na yung kwento niya. Kasi ang sabi po dun sa sa ibang kwento, sinabihan lang siya na magmask kasi nga siya ay umuubo. Pero ito may kwento na siya na pinapauwi daw siya kasi nga inuubo siya. So iba na po yung kwento niya. Hindi natin alam kung nagsasabi siya ng totoo o hindi, di ba? Kasi siya yung involved. Pero kasi ito mga kababayan yung issue ni Guangzon sa Rockwell scandal, para sa mga mahilig sa Marites, ito daw ang kwento, the husband and wife ng mga kasalubong si Rowena Guangzon. The husband approached Guangzon to cover her mouth or wear a mask because she was badly coughing ng malakas. Okay. Sobrang nagalit na si Guangzon. Nagtawag pa siya ng pulis at dinala ang mag-asawa sa police precinct. Then she found out yung wife is Ateneo graduate, practicing lawyer. Mabait yung wife yung nakamask. Hindi niya pinatulan at hinayaan niya lang itong si Guangzon. Husband and wife did not file a complaint against Rowena Guangzon. Ayaw nila ng skandalo. Ang balita nga, ito. Si Guangzon pa talaga nagreklamo sa pulis? Siya pa talaga nagreklamo? Siya nga itong parang siga-siga doon So siya pa ang nagreklamo. Siya pa nag-file ng complaint doon sa sa mga pulis. Kung titingnan mo yung video, siya nga yung dapat na ireklamo. Dahil sa sobrang pagmumura, panlalait doon sa ginawa doon sa mag-asawa. Siya pa talaga nag-file ng complaint. So anyways, ang mas importante dito na aral, wala sa tinapos na kurso ang matatawag na karespeto kang tao o hindi. At kung sino pa ang puro ngaw-ngaw at magaling manira at mag-akusa na magsabi ng bangag at adik ay makikita mo mismo sa asal at pagkatao nila ang symptoms ng pagiging adik at bangag. Ay. O yun po yung mga kababayan. So, salita ka ng salita na bangag yung tao pero yung symptoms nasa inyo. O nasa kanila, nasa mga DDS. Diba? Salita siya ng salita pero yung symptoms nandun sa sa kabilang kampo. Ito mga kababayan ito yung sinasabi ko Yan ang ugali ng taong mataas ang tingin sa sarili. Pag hindi mo sila pinatulan, lalong nauulol sa galit ang mga ganyan tao. Ang gusto nila ma-provoke ng away. Pag pinatulan mo, lalabas ang tunay na ugali ng mga yan. Kaya galit sila sa Pangulo dahil hindi sila pinapatulan gaya ng ginawa ng mag-asawa. Nakita mo, nabigo siya. Ayan. Buwang na yan si Guangzon, kaya wag nang patulan. Ipakuha na lang sa mental health hospital yung baliw na babaeng niya. True lala, grabe ang pagka-iskandalosa ni Guangzon sa Rockwell Mall. Hindi may tuturing na abugaga. Hehe. Baliw na rin, Diyos me. Napanood namin. Ito. Matapobre raw yung kaaway dahil walang Rolex at Gucci. Sana ipakulong si Guangzon. Di ba? Kung titingnan ninyo yung nangyari yung video, sabi ng mga kababayan natin, sana ipakulong si Guangzon. Pero, ibang klase siya pa talaga ang nagreklamo. Siya pa yung nagreklamo dun sa mag-asawa. Ito nga, ito yung sagot ng ating mga kababayan. And what was your complaint? Were you not the one causing public alarm, scandal, and unjust vexation? Ikaw pa talaga nagreklamo? Ikaw nga yung nagsisigaw, nag-cause ng public alarm? Ikaw yung nag-skandalo? At unjust vexation? Ano-ano pinagsasabi mo? Nilait mo yung mag-asawa? Napahiya na kasi, di niya ina-expect the video of her scandalizing, getting loud and ill-mannered actions will go viral. Ganun talaga, what goes along, comes along. Pagbuwang, ganyan ang asal.
Ito. Medyo sumobra si Madam sa pag-alipusta. Kung maayos man ang pagsaway ng mag-face mask at may ubo, dapat magpasensya na lang kasi totoo naman, kung halimbawa na ubo tayo sa maraming tao, matuto tayo magtakip ng mouth talaga para hindi tayo makahawa sa iba. Inis din ako sa mga umubo na hindi marunong magtakip ng mouth kasi mabilis talaga makahawa ang ubo. At wala sa yaman o mahirap na tao yan, disiplina sa ating sarili at laging bitbitin kahit saan talaga. O, pinangaralan ka pa, Mama Rowena Guanzon. Disiplina yan eh. Disiplina, dapat nga matuwa ka dahil may nagpapaalala sa'yo. Pero sa sobrang taas ng tingin sa sarili, hindi siya nakikinig sa paalala ng iba. Ganun po yun, ganun lang naman po yun eh. Di lang ang matandang yan na bugaga. If what I heard is right, the wife of the Filipino-Chinese is also a lawyer and nag-graduate from Ateneo Law School. Ito pa, Madam Rowena Guanzon, makinig po kayo. Takip-takip din kasi ng bibig kapag umuubo sa public spaces. And don't take offense when called out for it. Dahil matik na at common courtesy na lang yan dapat sa publiko. After what the world went through during COVID. Parang kailan lang yung mga umuubo ng walang pakundangan sa public places at walang short face mask ang nirereklamo. Hinuhuli o pinapauwi. Intindihin na lang natin ang mga taong nag-iingat. For all you know, namatayan sila dahil sa hawa ng ubo during COVID. So sila mismo na hospital. Before. A little understanding goes a long way. Huwag tayo masyadong sensitive kung tayo ang unang naka-offend sa pagpapasabog ng virus. Diba? Dapat, intindihin natin eh. Pero iba kasi. Sabi ko sa inyo, kapag mataas ang sarili, tingin sa sarili, ganyan po. Ang tingin nila, inaalipos na sila, ang tingin nila, iniinsulto sila. Prayers sa couple na biktima ng isang KSP. Ayan mga kababayan, ayan po yung reaksyon ng ating mga kababayan dito kay Guanzon. Nagpaliwanag pa talaga siya. Na talagang ginyasify niya. Siya pa yung nagreklamo sa pulis. Ang kapal din ng face nito. Mga kababayan, kung ito po ay tatakbo po sa eleksyon sa darating na 2028, alam nyo na po gagawin ninyo. Hindi po dapat ganito ang asta ng mga public figures o gustong pumeso sa gobyerno. Hindi po dapat ganito. Kasi ngayon pa lang, wala pang pwesto sa gobyerno, ganyan na. Hindi pa po. Kasi siguro magsisenador ito. Kasi pumalpak siya sa party list eh. Talunan eh. Siguro magsisenador. Kaya medyo nagpapasiklab. Gusto niyo ba ng ganitong senador? Hindi pa senador yan. Paano kapag senador na yan? Di mas lalong hambog pa ang dating niyan. Baka mas lalo pa tayong murahin yan. Lait-laitin. Di ba? So yan mga kababayan. Iba-ibang kwento, iba-ibang paliwanag. Pero para sa akin kasi, alam mo, Attorney Rowena Guanzon, ma'am, bilang public figure na kayo kasi maingay kayo social media. Public figure na kayo dapat. Hindi po ganun. 'Di ba? Dapat maging halimbawa po kayo. Paano kayo boboto ng taong bayan? Paano kayo ilalagay sa isang pwesto na sasabihin niya maglilingkod kayo kasi ingay-ingay niyo Alam ko naman natatakbo kayo. Paano kayo boboto ng taong bayan kung ganyan kayo kabastos? Kung ganyan ang pag-uugali ninyo? Wala mangyayari. 'Di ba? Kaya wala Sabi niya, yung sa mga nag-aalala, wala po nag-aalala. Marami po galit sa inyo. Kaya, siya pa talaga nag-file ng complaint. Nakakatawa rin to si Attorney Guanzon Nakakahiya. Nakakahiya po yung ginawa ninyo. Nakakahiya po talaga. At wala siyang remorse. Siya pa talaga yung biktima. Pinalalabas niya. Siya pa talaga yung biktima. Hindi na lang humingi ng apology sa tao. Pasensya na po kayo kasi na high blood ako, ganyan-ganyan. Kaso wala Wala talaga. Talagang mataas ang lipad
ng saranggola ni Pepe. Mataas ang lipad ng saranggola ni Pepe. Wala po tayo magagawa. At bilang pagtatapos mga kababayan, eto naman si Robin Padilla, pinagtanggol pa. Ipinagtanggol pa si Atty. Guanzon dahil pinagtanggol daw ni Atty. Guanzon ang karapatan ng bawat Pilipino. Bisit. Pinagtanggol daw yung karapatan ng bawat Pilipino doon sa nangyari sa Rockwell. Anong ibig? Pinagtanggol daw ni Atty. Guanzon ang karapatan ng bawat Pilipino. Dahil doon sa nangyari sa Rockwell, dahil pinagbumura niya at pinaglalait niya at inalipusta niya yung mag-asawa. Yung ba ang pagtatanggol sa karapatan ng bawat Pilipino? Ay, ano ba yan, Robin Padilla? Ito ang pahayag ni Senator Robin Padilla matapos ang viral video ni dating Commission on Elections, Commissioner Rowena Guanzon, ang umano'y mapaaway sa isang Chinese national sa loob ng mall sa Makati. Base sa online post si Guanzon, sinabihan naman siya ng Chinese ang umalis para hindi makahawa matapos siyang umubo. Masalamat nga ang dayo na yan at hindi siya kinuyog sa kayabangan niya at sitahin ng isang senior citizen. So, pasalamat pa raw yung mag-asawa dahil hindi sila kinuyog. Ano ba namang katukwiran yan? Napigsaan sabi dito sana. Tingnan mo, 10,000 yung natatama sa sinabi ni Robin Padilla. Kahit kailan talaga. Kahit kailan talaga sa 16,000 na nag-react, 10,000 yung natawa lang kay Robin Padilla. Walang sino man, sabi ni Robin Padilla, walang sino man na dayuhan ang maaaring magpalabas sa kahit na sa sinong Pilipino, sa kahit saang lugar, sa sarili niyang bansa, may ubo man o wala. Baya? Ewan ko. Hindi naman kasi sinabi na pinaalis naman daw ng mall, wala namang ganong kwento. Tapos yun ang pinagbasihan ni Robin Padilla. Pinagtanggol daw ni Guanzon ang karapatan ng mga Pilipino. At walang sino man na dayuhan ng maaari magpalabas sa kahit na sinong Pilipino sa kahit saang lugar sa sarili niyang bansa. May ubo man o wala. Ang galing mo talaga. Bilib talaga ako sa iyo, Robin Padilla. Ang galing-galing mo. My goodness, bumanat ka na naman. Diyan ka magaling, pwe. Robin Hood strikes again, lol. According sa podcast ni Atty. Bueno, hindi naman Chinese national sa nakiusap kay Atty. Guanzon. Mag-asawang Pilipino sila na yang lawyer din yung babae na alumnus pa nga ng Ateneo Law School. Kailan maliwanagan kung sino nga sila. At saka, hindi naman daw pinaalis kundi pinapakiusapan lang na magtakip ng bibig kapag umuubo. Kung Chinese nationals nga sila, bakit kinakausap ni Guanzon ng Tagalog? Ayan, Robin Padilla, makinig ka. Naniniwala ka agad kay Guanzon eh. Huwag ka agad maniniwala kay Guanzon. Buwang ka rin eh. Banat-banat ka rin, di mo naman alam ang totoong kwento. Ay nako, Robin Padilla, isa ka pa. Pinagtanggol pa talaga. Okay, so ilan po muna ang ating update mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.